Nagbabalik ang umaga kay Ganda. Isang kakaibang selebrasyon naman ng kapistahan ng San Juan Bautista ang ginagawa sa Aliaga, Nueva Ecija. Tinatawag nila itong Pag San Juan o Taong Putik Festival. Paano ba nila pinagdiriwang ang festival na yan? Puntahan natin si Tita Winnie Cordero dyan sa Aliaga, Nueva Ecija. Tita Winnie, layo na na. Puputikan Ayan, puputikan niya, no? Puputikan, no? Ariel, imbis na tubig ang sinasaboy dito sa Aliaga, Nueva Ecija, sa Barangay Bibiklat, putik ang pinapahid ng maraming deboto ni San Juan Bautista sa kanilang mga katawan. Ito ang tinawag na nga itong Putik Festival. Maaga pala, mga deboto'y gumigising at gumagaya. Sila ay pumupunta sa isang sapa kung saan nagpapahid sila ng maraming putik sa kanilang buong katawan. Pagkatapos nun, magtataklob naman sila ng mga dahon ng saging at saka baging para itago ang kanilang mukha at ang kanilang katauhan. Matapos yan, nagaganap yan mga bandang alas 3, alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos niyan ay maglalakad sila sa buong kabayanan, manghihingi ng limos. Ipambibili naman nila ng kandila na siyang ititirik dito sa simbahan ni San Juan Bautista, o di naman kaya ay iaalay sa misang gaganapin mamaya. Karamihan ay lalaki ang mga deboto, pero mapapansin natin na meron ding mga babae na gumaganap sa ganitong klase ng pagtitipon. Maraming kwento ang sinasabing pinagmulan ng Taong Putik Festival. Pero ang pinakapamoso, yung sinasabi ng mga matandang naririto pa na nakasaksi na noong isang araw daw, nung nagalit ang mga Hapon sa mga tao dito sa Barangay Bibiklat, kasi marami daw mga gerilya na nirahan daw dito at maraming napatay na Hapon. Pagkatapos, pumunta sila dito sa Barangay Bibiklat at kinuha lahat ang mga lalaki at sinabing pagpapatayin bilang gante sa kanilang pinagagawa. Ngayon, nagdasal ang buong barangay, buong bayan pag pumasok sa simbahan, at pero pagdating ng mga Hapon, pinalabas lahat ng mga lalaki. Pagkatapos hinilera ang mga firing squad na. Ngayon, nung panahon na yon, tirik na tirik ang araw, alas 12 ng katanghalian, biglang bumuhos daw po ang napakalakas na ulan na ikinagulat ng mga Hapon. Diba, sumasamba ang mga Hapon sa araw. So, inisip nila na senyales yon na hindi gusto ng kanilang Panginoon ang kanilang gagawin. Kaya hindi na natuloy ang pagpatay sa mga kalalakihan. Bagay naman na ikinatuwa ng mga mamamayan ng Aliaga, at syempre pa ay sinabi na ito daw ay basbas na mula kay San Juan Bautista. Malaman po natin ang ilang pang mga detalye mula sa kanilang parish priest, si Father Elmer Villamayor. Father Elmer, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda po. Tama po ba yung aking kwento? Tama po. At yun po, yung maganda po, ka-interview ko lang nitong about a month ago nung si Tata Ago, Veracruz. 96 years old po siya, 20 plus siya nung that time. At ang sabi niya, maliwanag, sabi daw ng commander ng Hapon ay magpasalamat kayo sa Diyos nyo. Siyempre sa Japanese, hindi naman sa sinabi niya, dahil nga doon sa pagbuhos ng ulan. Tirik na tirik nga daw ang araw, biglang nabuhos ng ulan. Father, itong ginagawa ng mga deboto, yung paglalagay ng putik, pagsasaklob ng dahon ng baging at saka ng saging, anong sinisimbolo nito? Una muna po, ang practical lang naman yung pinanggalingan nito. Bago pa yung panahon ng Hapon na yun, ginagawa na nila to 18-something pa. Ang mga tiga rito sa Bibiklat galing to ng Lapog, Ilocos. Okay. Nag-migrate sila dito. Tapos, galing sila sa bukid at gusto nila magpasalamat kay St. John the Baptist. So, ang ginagawa nila, from bukid, may putik na sila. Tapos, later on, nag-develop na to. Ang kahalagahan nito, yung kapakumbabaan, tapos hindi ka kilala. Ayan. Para, yung personal mo tong sa Panginoon, personal mong debosyon, personal mong panata.
Panginoon. Hindi ko alam kung nakakatawa ito, Father, kasi last year, kami lang nga narito eh. Bale, ngayon nakikita ko ang daming camera, ang daming TV network stations. Maganda ho ba ito para sa Aliaga at sa Taong Putik Festival? Basta ganito po, kahapon din meron tiga National Historical Commission na maganda na binabalikan kasi nga sayang ito nung isang araw kinakwento ko, ito ay very unique sa buong mundo. At ano siya yung meron kami sa Katoliko na baptism story na ito tuloy-tuloy kasi nung panahon ni Noah, ni Moses, patubig yan eh. Tapos nung kay Jesus nung binaptize ni Saint John the Baptist, tapos ngayon tuloy-tuloy ito dito yung pagliligtas, yung salvation nangyayari sa pamamagitan ng tubig. So tubig pa rin. Pero ang mga tao na putik ang ilalagay sa katawan bilang pagpakumbaba nga sabi ninyo. Father, kasi nasabi sa amin last year na hindi kayo masyadong welcome, hindi nyo masyadong wini-welcome ang media dahil gusto nyo mapanatili ang solemnity ng ng selebrasyon ng anniversary ni St. John the Baptist. Bakit po ngayon ganito? Actually, hindi naman po namin mapigilan talaga yung media, pero talagang yun talagang mas practice. Mas marami na nung mga nakakaraang taon pa bago pa ako dumating dito na gusto ngang i-cover, tapos parang... Did you give them mga restrictions? No. Ngayon po parang open lang rin naman, parang pati sa mga media, pati sa international, minsan yata may international dati, pati CNN something. Nagiging tourist attraction na ito. Pero bilang pagtatapos, Father, meron ba kayong paalala sa mga nanonood sa atin bilang pagkilala sa anibersaryo ni Saint John the Baptist o San Juan Bautista? Gusto ko pong balikan yung sinabi nung hapon, na magpasalamat kayo sa Diyos nyo. Ganun naman talaga ang celebration ng fiesta, yung pagpapasalamat sa Diyos. Of course, through the intercession of St. John the Baptist, o kung sino man yung patron natin. So yun, magpasalamat tayo sa Diyos. So ngayon, ano ko rin po ngayon, dasal ko ngayon sa bagong pamunuan ng ating bagong presidente ay yun, kilalanin yung ating Panginoon. At magpasalamat sa Diyos, tayong lahat na Pilipino, para lalo tayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat, Father Elmer Villamayor. Thank you so much. Yan ang Taong Putik Festival dito sa Aliaga, Nueva Ecija. Mamaya malaman natin kung anong mga pinagdadasal ng ilan sa mga debotong narito at kung ilang taon na sila na namamanata tuwing kapistahan ni San Juan Bautista. Back to studio.